Dalawang 125cc na palagi natin nakikita sa kalsada. Suzuki Bergman Street EX or Honda Click 125. Alin nga ba ang mas sulit kung bibili ka pa lang ng motorsiklo? So marami nga nagre-request na hindi ko pa pala nagawa ng comparison video to for the longest time na existing na ang Honda Click at Bergman Street. Ngayon, yung EX nila, ito yung executive version na kung saan ay 12 inches na yung wheels niya. Kaya ito yung ikukumpara natin sa latest na Honda Click Special Edition. Pagdating sa looks, syempre lagi ko nga sinasabi, beauty is in the eye of the beholder. So kayo lang makakapagsabi kung alin sa kanila ang mas appealing na looks for you. Si Honda Click ay merong aggressive na very futuristic with some daytime running lights going on na napaka-unique nung kanyang mukha. On the other hand, si Suzuki Bergman Street EX naman ay medyo bilugan ng konti. Meron din siyang maliit na windshield. At isa rin sa pinagmamalaki niya syempre ay medyo malaki po ang motorsiklo na to na for a 125cc, parang halos kasize na niya yung mga 150cc. So isa sa mga edge niya for the users is kung gusto mo ng compact at maliit na motorsiklo, you can go with the Honda Click 125. Habang kung medyo malaking tao ka naman at you want the space ng footboard and yung taba ng seat, pati na rin nung mismong motorsiklo, you can go with the Bergman naman. Minimalist lang si Bergman Street, wala siyang masyadong decals. Meron lang tayong 3D emblem sa gilid and that's it. Si Click naman ay meron tayong mga decals na makikita. May brown din tayo na handle grip sa likod. Si Bergman Street naman ay naka-brown yung kanyang pinaka-interior, pati yung kanyang seat ay brown din. When it comes to the tail light, isang buong assembly na bilugan pa rin itong si Bergman Street EX at LED na mga ilaw with some separate turn signals magkabila for a stylish and rugged look. Parehas din silang may plate light para sa ating plaka, reflectors, added visibility at night. Kaya isa sa pwede natin maging deciding factor ay yung engine. Let's talk about the engine specification. Parehas naman silang 4-stroke na naka 2-valve, single overhead cam, fuel injected, PGM-FI yung terminology ni Honda dyan. At merong ESP itong si Honda at SEP Alpha naman ang tawag ni Bergman Street EX dyan. Parehas silang magbibigay sa atin ng power, the less fuel na kaya niyang sunugin. So, matipid na sa gasolina, both ng motorcycle na to. So, major differences lang nila when it comes to engine ay naka-air cooling system pa lang itong si Bergman Street EX habang naka-liquid cooling system na itong si Honda Click 125. It's actually good na meron na tayong option to have a liquid cooling system sa mga 125cc category at isa nga talaga si Honda Click 125 sa nagpauso niyan. Pero kagaya ng lagi ko sinasabi, it's still compatible for an engine that is less than 200cc yung air cooling system. So kung meron mga advantage yun, that's gonna be less maintenance cost. On the other hand, syempre, iba pa rin kapag ka-liquid cooling system, meron tayong peace of mind na kahit saan ang biyahe natin ay walang overheating issues, especially kung tama yung coolant level natin bago bumiyahe. For the power output, lamang si Honda Click dahil meron itong 8.2 kilowatts at 8,500 RPM habang 6.4 kilowatts at 7,000 RPM lang itong si Bergman Street. On the other hand, sa maximum torque naman, kapiraso lang ang lamang neto ni Click dahil 10.8 Nm at 5,000 RPM siya habang 10.2 Nm at 5,000 RPM naman itong si Bergman Street EX. 11:1 ang compression ratio ni Click, 10.3:1 naman si Bergman Street EX. 52.4 by 57.9 mm si Click, 52.5 by 57.4 mm naman ang bore and stroke ni Bergman Street EX. For the power to weight ratio, surprisingly, given the fact na mas malaki tignan si Bergman Street ay parehas lang po sila ng timbang. 112 kilograms. O diba? Panalo. So pagdating sa power to weight ratio, lamang po itong si Click. Ganap ka ng medyo matuli na motorsiklo for its displacement, you can easily choose Click 125. Parehas lang sila ng fuel tank capacity na 5.5 liters. Pero kung meron man kayo magugustuhan kay Bergman Street EX, mas matipid po siya sa gasolina. Matipid din si Honda Click, pero mas matipid pa tong si Bergman Street EX. Biruin mo, si Click merong average fuel consumption na 50.3 kilometers per liter, habang itong si Bergman Street ay tumataginting na 56.8 kilometers per liter. O diba? So, malaking bagay na yan. Yung difference na 6.5 kilometers per liter, yung mga ganong bagay ay malaki na rin ang maiaambag sa pang-everyday na gastos natin sa Pilipinas. Diba? Ilan rin sa mga special features worth mentioning sa dalawang motorsiklo na to ay parehas po silang merong silent start. Ang tawag ni Honda dyan ay ACG
AC or alternating current generator, mas matipid sa baterya, mas magaan sa makina. Parehas din pong disusi pa ang dalawang motorsiklo na ito. Ang pinagkaiba lang, si Click ay merong seat button doon sa tabi ng kanyang susian, habang pipihit mo naman pakaliwa para mabuksan yung upuan ni Bergman Street EX. For the seat storage, 18 liters si Honda Click na very decent na rin ang padadala na natin yung ilan sa mga kailangan natin kapag bumabiyahe. Pero kapag kulang pa yan, pwedeng-pwede kang magpakabit ng K3 bracket na naka-stay grab bar para makabitan mo ng hybrid top box. Actually, sa stock na under seat storage ni Click ay kakasya na ang isang helmet, pero depende pa rin yan sa brand and sa size. Pero ibang level yung laki ng seat nito Bergman Street EX, kasi nung nilagay natin yung gym bag natin dyan kamakailan, nung nag-ride tayo nung 50th anniversary ni Suzuki, nagulat ako kasi kasya yung isang gym bag ko, which is that's actually a very large compartment for its displacement. Parang sumasabay na sa mga 160cc category. Parehas din po silang merong mga side pockets or mga bulsa na merong charging port. Kasya naman ang isang smartphone na malaki, kagaya ng iPhone 16 Pro Max, 1TB fully paid na gamit natin. Yung iba, bago lang sa channel ko, di magets yung joke na yun. Upward muffler design itong si Bergman Street EX. Medyo kakaiba yung muffler niya, habang naka-sporty muffler naman with aluminum end cap itong si Honda Click 125. Kung balak mo naman maglagay ng gamit dun sa kanyang footboard na step through, para sa akin mas malaki yung kay Bergman Street EX na meron pang dual utility hook. So sa ilalim ng upuan meron. Si Click naman ay meron din po siyang hook na mas maliit nga lang ng konti pero still usable. Parehas tayo naka-upright sitting position sa mga motorsiklo na ito, kaya magiging komportable tayo kahit gaano pa kahaba ang biyahe. At sa mga magtatanong, pwede po ba sa long ride yan? Pwedeng-pwede na po. Usually sa mga motorsiklo naman na bagong labas nowadays sa merkado, pwedeng-pwede na talagang ipang long ride. So nothing to worry about. Pagdating naman sa meter panel, they both have fully digital meter panel. Mas makulay lang ng konti itong si Honda Click dahil meron siyang blue background with white fonts, habang LCD display naman ito makikita mo kay Bergman Street EX that also have all the information that you need while riding. Isa rin sa napansin ko ay medyo mahaba ang wheelbase nitong Bergman Street EX, at pagdating sa preno ay parehas po sila naka-disc brake sa unahan at naka-drum brake naman sa likuran. Meron tinatawag na combi brake system si Honda Click 125 na kung saan pag piniga mo yung kaliwang brake lever ay may sumasama ng kanan. As far as I know ay meron ding combined brake system itong si Bergman Street EX. For the suspension ay meron tayong telescopic fork parehas sa kanilang front suspension, habang sa likod naman si Bergman Street EX ay naka swing arm type coil spring oil dump, habang unit swing naman si Honda Click 125. Pagdating naman sa seat height, mas short rider friendly si Click dahil 769mm lamang ang kanyang seat height na abot-abot ng 5'4" in height na kagaya ko. The other hand, medyo tiptoe naman ako pero kaya pa rin imaneho dahil 780mm ang seat height ni Bergman Street EX. In fact, ayun nga yung ginamit ko kamakailan para sa first ride of my 2025. So, abot naman siya ng 5'4" in height. Medyo tiptoe lang kasi medyo malapad din yung seat niya. Bukod sa mataas na seat height. Dagdag mo pa doon na above average din yung taas ng kanyang ground clearance, which is very good kung maliligaw tayo sa mga somehow off-road experiences at ayaw din natin na sumasayad sa mga higanting humps yung ilalim natin, di ba? So, to be exact, 160mm na sobrang taas compared sa average itong si Bergman Street, habang 131mm naman na medyo lowered itong si Honda Click 125. Ang advantage naman no is mas mababa yung center of gravity, kaya magiging mas maganda rin yung handling. Para naman sa mga available na colors, itong Bergman Street EX ay merong metallic royal bronze, metallic matte black, at metallic matte platinum silver. Si Click 125 naman ay merong dalawang variant. Sa standard ay merong pearl arctic white, pearl sylvestris gray, pearl crimson red, at obsidian black metallic. Para naman sa kanilang special edition, pearl sylvestris gray, stellar blue metallic, at matte fiery red metallic. Alin sa mga yan ang gusto nyong kulay, netizens? Ang tanong, alin nga ba talaga sa dalawa ang mas sulit? Malalaman pa rin natin yan, of course, considering yung presyo. Kasi yun na naman talaga yung final deciding factor natin. Si Bergman Street EX ngayon ay meron pong SRP na 92,400. Kung gusto nyo yung street version niya, ay pwede nyo makuha ng 83,400. Habang si Honda Click naman, para sa standard version, ay merong SRP of 81,400. Mas mura siya dun sa Bergman Street. At yung special edition naman nila ay merong presyo ngayong 83,900 pesos. So kayo nang humusga, netizens, base sa mga specifications na nailatag ko sa inyo side by side sa dalawang 125cc na madalas natin makita ngayon sa kalsada. Ikaw, netizens, alin sa dalawa ang bibilin mo kung bibili ka pa lang ng motor? Comment mo naman sa baba para matulungan natin yung mga netizens natin na bibili pa lang ng motor. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give
this video a thumbs up. Subscribe ka naman para dumagdag na yung followers natin dahil pinaghihirapan natin bawat video na ini-upload natin. Masusing research at mabusising edit ang ginagawa natin every time. Quality yung uploads natin, kaya sana patuloy nyo pang i-fuel yung ating ginagawa para mas mahaba pa yung pagsamahan natin at mas makapaglingkod pa tayo. Again, this is Nea Adriano. Visit us dito sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Always keep it cool and ride safe always.